Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 10 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin, ng mga OFWs dyan. Hello sa inyong lahat. Sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyo. Good morning sa inyo. Okay, meron na naman tayong pag-uusapan, mag-react tayo, mag-comment tayo dito sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos sa Marikina City. Okay? Yan ang topic natin, kung ano ang ginawa ni PBBM dito sa Marikina City. Yan ang alamin natin. Ya? Pero bago ang lahat, may ipapakita akong video sa inyo mamaya tungkol dito ha. Pero bago ang lahat guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Mabilis lang yan. And also itong Donmar TV, please subscribe. Please follow sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita natin tungkol sa ating presidente. Okay, so sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, moving forward, masaya na naman akong ibabalita itong ginawa ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Marikina City. Okay? Naggawa ng inspeksyon itong si Presidente Bongbong Marcos dito sa housing project na ginawa niya. Okay? At may naganap na ribbon cutting dyan sa Marikina City, no? Kasama dito nga si Presidente Bongbong Marcos, ang mayor ng Marikina City. Nandiyan rin ang secretary ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ito yung nagpabilis ng takbo dyan sa mga housing project na yan. Yan ang expert dyan sa paggawa ng mga proyekto na yan. So, alam nyo guys, no? Bakit ko ba ito binigyan ng significance, binigyan ko ng importansya itong ginawa ni PBBM dito sa Marikina City, itong housing project? Dahil kapag matapos ito, may at least 10,000 families ang makabenepisyo nito, magkaroon ng sariling bahay. Imagine that one, 10,000 families bigyan ng prioridad itong mga informal settlers natin. So ano ba yung mga informal settlers? Yung mga kababayan nating Pilipino na walang lupa, walang yung kanilang trabaho, yung kanilang source of income medyo mahina. So bigyan ito ng, sila ang priority nito na bigyan ng bahay. Okay? So aside dito, dahil sa housing program na ito, it will generate maraming trabaho. At inestimate ito ng ating Pangulo, at least 1.7 million ang magkaroon ng trabaho dito lang sa housing program na ito. Imagine that one. Diba? Kasi nangangailangan niya ng mga engineers, nangangailangan niya ng mga construction worker. At aside from that, may mga businesses na tatakbo rito na involve lahat ang Pilipino. Diba? So ganyan kagaling ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung paano umiikot ang pamumuhay ng Pilipinas. At the same time, aside from namigay ng bahay, merong magkaroon ng trabaho dito. Okay? So hindi lang ito mangyayari sa Marikina City. Ngunit, sa mga, what do you call that one? Sa mga patuloy na mga ilang buwan, merong maraming magaganap na mga ribbon cutting, groundbreaking ceremony dito sa housing program ng ating Pangulo. Okay? So,
talagang masasabi ko tinupad talaga niya ang kanyang sinabi niya during the campaign. Okay? So at ating panoorin itong balita na ito, no? Kasi ito ay binalita lamang ng SMNI at yung RTVM, no? Yung sa Malacanang na mga news. Yung ibang mainstream media hindi na ito binalita eh. So tayo rin, isa tayo sa mga mag-spread ng magagandang balita tungkol kay BBM. Okay? So without further ado, let's watch the video guys and sabay-sabay tayong mag-react at mag-comment dito. Okay? Play. SMNI. Truth that matters. Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa housing project ng pamahalaan sa Marikina City. Samantala, pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang ribbon cutting ceremony sa Small Medium Enterprises Hub ngayong araw sa Taguig City. Si Crescent Catarong magbabalita. Nagsagawa ng site inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos sa Land Development and Housing Project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa Talagang ininspeksyon ni PBBM ang talagang actual na land area kung saan dyan itatayo ang mga housing project. Ininspeksyon niya talaga. Okay? Nag-hands-on talaga, hindi yung puro salita lang. Barangay ng Casa Marikina City ngayong araw. Kasama ni Pangulong Marcos sa naturang inspeksyon, si DSUD Secretary Jose Rizalino Cruzar at Marikina City Mayor Marcy Teodoro. Sa bagong civil housing project sa lungsod ng Marikina, inaasahang 10,000 pamilya ang Ayun, no? Sinimula na. makabebenepisyo kapag natapos ito. Kasama sa project development ang pagtatayo ng mga compound ng multiple high-rise buildings na umaabot hanggang 21 palapag. Noong Imagine, 7 na Oktubre, merong mga high-rise building pang itatayo. nilagdaan ng Quality ito guys ha. Quality ito na housing Hindi ito yung mga housing na makikita mo lang na basta kayo maka-housing lang. Ito ay quality talaga ha. DSUD at ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang isang Memorandum of Understanding at nagsagawa ng groundbreaking ceremony para sa bagong civil housing project. Sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino Zero Informal Settler Families Program for 2028, target ng administrasyon na makapagtayo ng kabuuang 6 na milyong Alam nyo ang i-comment ko dito no? Kasi itong Pangulo nating si PBBM marunong talagang maglaro ng pera. Yung paano paiikutin yung pera na lahat makabenepisyo aside from helping those na pamimigay sa marunong ito eh. Kaya nga, ang pamilyang Marcos ay mga mayayaman dahil marunong silang magnegosyo, marunong silang magpatakbo ng pera. Okay? So, ito, in-apply rin ito ng kung ano yung mga style ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Okay? Na alam naman natin ang kanyang tatay noon ay talagang grabe yung plano sa buong bansa natin. Na 'di ba? Ginaya pa nga ng Singapore yung mga plano ng Pilipinas, 'di ba? Kaya lang hindi natuloy si Ferdinand Marcos Sr. dahil nga alam niyo na kung anong nangyari, 'di ba? So yung Singapore yung nakabenepisyo sa plano ni FEM, 'di ba? housing units sa mga Pilipino. Ang naturang programa ay may layong makapagbigay ng abot kaya, ligtas at matatag na tahanan sa milyon-milyong Pilipino. Inaasahang nasa 1.7 milyong trabaho ang malilikha sa ilalim ng housing program ng Administrasyong Marcos. Imagine that one. 1.7 million na trabaho. So maraming pamilya ang mabubusog dyan sa trabaho na yan. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang ribbon-cutting ceremony ng Small and Medium Enterprises Hub. Ginanap ang naturang okasyon sa Taguig City ngayong araw. Napansin ko lang no, halos araw-araw meron talagang ginagawa itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Araw-araw na lang na may nagaganap na mga proyektong sinimulan. Ha? Inaasahang magbibigay ng oportunidad sa mga negosyanteng Pilipino ang bagong SME Hub upang mapalago ang kani-kanilang kabuhayan. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatiling nakatuon ang gobyerno sa pag-streamline ng mga kasalukuyang proseso at gawin itong mas madali para mas maraming negosyo ang umunlad. Ang pahayag ay kasama
By the way, shout out nga pala sa Taguig City dyan, yung mga audience ko sa from Taguig at mga audience ko sa Marikina City, shout out sa inyong lahat. Sabay ng pagkilala ng Chief Executive sa kahalagahan ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs habang bumabawi ang bansa mula sa pandemya. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang lahat ng MSMEs sa bansa na gamitin ang kasalukuyang tulong pinansyal at pasilidad na ibinigay ng pamahalaan upang mapakinabangan ang kanilang potensyal na paglago. Pinayuhan din ng Pangulo ang MSMEs na gamitin ang Information and Communications Technology para sa digital transformation ng bansa. Ito ay upang matiyak ang pagpapatuloy ng negosyo sa gitna ng COVID-19 pandemic at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga negosyo at consumer. Para sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SM. So, ayan. Okay? So, yun ang video na nagpapatunay na talagang may ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan, maganda ito. Okay? So, congratulations sa inyo, Presidente Bongbong Marcos at sa taong bayan. Congratulations sa atin. Ha? Maganda ito kasi maraming Pilipino ang magkaroon ng bahay. Okay? Yan ang punto dito sa balita natin. No? Na alam naman natin na halos lahat ng mga Pilipino, pangarap natin na magkaroon ng bahay. Ako nga guys, pangarap kong magkabahay. No? Kasi ako, nakatira pa rin ako sa nanay ko. Yung misis ko, nakatira rin siya sa bahay ng kanyang nanay. No? At pag ano lang kami, pumupunta ako sa kanya, for now, kasi wala akong bahay until ngayon eh. Wala akong bahay. Pero I'm still privileged, no? I'm still blessed na meron akong bahay sa sa aming mga parents, no? So, mismo ako pangarap kong magkabahay, no? Halos naman lahat ng mga Pilipino ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. At this is a good news sa mga informal settlers. Yung mga walang bahay, walang mga lupa, no? Yung mga nagninegosyo lang ng konti, no? Kung mag-a-apply kayo dito, ay mabigyan kayo ng pabahay, no? Ng ating Pangulo. May advantage ito, yung sa housing program na ito, kasi kaya yan nga, maraming trabaho ang magaganap, no? Makakatulong rin, maraming pamilya ang makabenepisyo nito, walang magugutom, merong perang nag-generate. At isa rin ditong advantage is mababawasan yung squatters area natin. Alam naman natin dyan sa squatters area ay hindi yan pagmamay-ari ng ating taong bayan, yung iba dyan. Kaya nga nagtayo itong si Presidente Bongbong Marcos ng mga ganitong housing program para may formal, may sariling bahay na talagang magagandang bahay na talagang safe, no? Safe sa mga disaster, safe sa mga bagyo, na talagang matibay na bahay ito. Okay? So, bakit ba ito importante? No, yan ang lagi nating tinatanong. Importante ito kasi kapag yung plano ni PBBM na as much as possible, wala ng squatters na area dito sa buong Pilipinas, ay magiging formal ang lahat ng mga taong nangangarap na magiging magkaroon ng formal na pamumuhay. Kasi sa squatters area guys, mahirap ang pamumuhay ng isang squatters na area. Alam naman natin dyan sa squatters area na hindi naman sariling lupa nila ang tinitirahan dyan. No? Masikip na medyo wala na kayong privacy kasi nga nagdikit-dikit yung mga bahay, at alam naman natin na dahil dyan sa mga squatters area ay maraming magaganap na mga krimen na hindi natin inaasahan. Kapag ma-convert ito ng mga housing, mabigyan ng isa sila sa mga mabigyan ng housing, mga pabahay itong ating mga kababayan, medyo
maiiwasan, mababawasan ang mga pangyayaring mga negatibo. Okay? So kaya ito importante na kung baka akala ninyo namigay lang ng bahay ang ating pangulo. Maraming factors ito. Maraming positive advantages na magaganap kapag mayroong ganito nagaganap. Okay? So, guys, kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react sa ginagawa ng ating Pangulo. Kung ano ang masasabi nyo. Tama ba ito? No? What's your opinion? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan. Okay? So, guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong good news natin. At please follow, please subscribe sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita natin tungkol sa ating pamahalaan. Okay? Donmar TV. So, ito is masarap na feeling na may nagaganap na ganitong pangyayari sa ating pamahalaan. So patuloy nating ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos at as what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay, so guys, see you in my next video. Have a great day. Mag-ingat kayo kasi yung weather natin ngayon medyo yung mga may baha dyan. Mag-ingat po kayo. Okay? Let's pray for everyone's safety. Okay? Have a great day and God bless everyone.